Mga kapasta, mabilis ang shoutout lang po. Shoutout sa Camposano family ng Caloocan. Pinapabati ni Sir NCM. Muli po, shoutout sa Camposano family ng Caloocan. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Yun lang po mga kapasta, start na po tayo. Ako po si Philip. May kwentong glitch in the matrix ako na hindi naman sa akin nangyari. Pero sa akin nakafocus yung pangyayari. Ang hirap ipaliwanag kasi parang pinagtripan lang ako ng taong nagkwento nito sa akin. Tawagin na lang nating Raul yung taong yon. Dati kaming magkatrabaho ni Raul sa isang BPO company. Nagpapalipat-lipat siya ng kumpanya pero hindi kami nawala ng communication dahil marami kaming common friends. Minsan nagkakausap pa rin kami at nakikita kung saan-saan. Hanggang sa bigla na lang nawala ang communication namin. Okay lang. Normal naman ang ganoon. Tapos isang araw, nagkita uli kami sa fiesta ng San Juan. May napuntahan kami na bahay ng isang kaibigan. Binati ko agad siya at nilapitan. Kaso nakatitig lang siya sa akin. Tinapik ko pa sa braso. Biniro ko na suplado pala siya sa personal. Tatawa-tawa ako. Pero si Raul nakatitig lang sa akin na para ba akong multo. Pero maya-maya naman, parang nakarecover din siya. Akala ko hindi niya lang ako nakilala. Kasi medyo tumaba ako mula noong huli kaming nagkita na para bang ilang taon na rin ang nagdaan. Noon kasing magkatrabaho pa kami, ay binata pa ako. Tapos nung magkita uli kami, may asawa na ako at 2 anak. Parang kung susumahin ay kulang 10 years din nga kaming hindi nagkita. Ayun na nga. At parang nakarecover siya sa gulat sa pagkakakita sa akin. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Sabi ni Raul, akala raw niya ay namamalikmata lang siya pagkakita sa akin. May nabalitaan daw kasi siya noon tungkol sa akin. At hindi yung bahay ng kaibigan namin ang tamang lugar para pag-usapan kung ano yung nabalitaan niya. Naintriga ako sa sinabi niya. Kaya kinulit ko siya ng kinulit kung ano ba yun. Kaso ayaw talaga niyang papilit. Baka raw kasi mabad trip ako at hindi maniwala. Nababad trip na nga ako noon kasi ayaw agad niyang sabihin. Hanggang sa napilitan na rin siya. Sabi niya, hindi siya sigurado kung ilang taon na ang nakakaraan. Pero baka wala pa raw 5 years. Nabalitaan daw niya, napatay na raw ako. Hindi ako nag-react noong umpisa. Pero habang kinukwento niya ang nangyari, ay kinikilabutan na ako. Binanggit pa niya yung pangalan ng ilan naming kaibigan na dumalo raw sa lamay ko. Nagpunta raw siya sa bahay ng parents ko sa Bukawi. Ang kinamatay ko raw ay lung cancer. Tinawanan ko lang si Raul, pero yung itsura niya ay seryoso talaga. Sabi niya, naguguluhan siya sa sarili niya dahil pakiramdam niya ay binibiro siya ng alaala niya. Kako naman, pinaprank niya lang ako. Tapos sabi niya, kung hindi raw siya nagpunta sa lamay ko, ay hindi niya makikilala yung girlfriend niya ng mga panahon na yon. Bulake niya ang girlfriend niya na nagtatrabaho sa isang flower shop kung saan siya bumili ng bulaklak para sa lamay ko. Sakto na kasama niya yung girlfriend niya na pinakilala pa niya sa akin. Sinabi ni Raul na para sa akin daw yung bulaklak na binili niya noon. Pati yung babae ay naguluhan sa kanya kasi buhay na buhay nga ako. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang ako ni Raul noon, pero hindi ko na siya kinausap magmula noon. Binlock ko siya sa Facebook dahil ina-add niya ako gamit ang bago niyang account. Ang huling balita ko ay nagpapagamot siya dahil sa anxiety at depression. Sabi ng ilang kakilala namin ay kinakausap din sila ni Raul tungkol sa lamay ko raw na pinuntahan nila. Pero wala naman silang naaalala na ganoon. Tsaka buhay nga ako, di ba? Glitch in the matrix daw ang tawag sa ganoon. Naisip ko na baka ganoon ang nangyari kay Raul. Kaso ayaw ko na siyang kausapin kasi naiilang na rin ako. Lalo pa at may mental health condition pala siya. Baka makaapekto lang sa kanya, lalo kapag inulit ko pa ang sinasabi niya sa akin. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Bilang na-realize ko na baka glitch in the matrix yun. Kaso noong nagpa-annual check-up sa kumpanya na pinapasukan ko,
nalaman ko ba naman na may tama na yung baga ko. Bigla ay naalala ko yung sinabi ni Raul na ang kinamatay ko raw ay lung cancer. Kinilabutan ako at ora mismo ay nagdesisyon ako na tigilan na ang pagyoyosi. Natakot ako na baka yung sinasabi ni Raul ay foreshadowing sa hinaharap. Baka nga umattend siya sa lamay ko. Pero sa ibang dimensyon yun nangyari at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagawang makarating doon ni Raul. Tawagin niyo po akong Lee. Sir Nev, sana po magpalabas uli kayo ng Glitch in the Matrix. Tapos maisali niyo itong kwento ko. Maiksi lang naman po ito. Sana mapagbigyan niyo. Nangyari ito sa pinapasukan kong lending company. Isa akong loan processor at masasabi kong nakaka-stress ang trabaho kong yan. Ako pa naman yung tao na kapag nasusobrahan sa stress ay inom ng tubig at energy drink. At syempre, kapag inom ng inom, edi ihi rin ng ihi. Suki ako ng CR dahil doon. One time may napansin akong kakaiba sa CR ng opisina namin. Sa pagkakaalam ko kasi, dalawang shade ng pink ang tiles ng CR sa opisina. Kaya nga pala ganoon ang kulay dahil salon dati ang opisina namin bago kami nangupahan doon. Basta ganoon ngang dalawang shade ng pink ang tiles sa banyo. Syempre alam ko yon dahil lagi nga akong umiihi. Kaso noong isang beses na yon na napansin ko uli yung tiles, nagtaka ako dahil pink at puti na ang combo noon. Nalito ako dahil biglang ang nag-iba sa paningin ko. Tapos naalala ko na 3 araw nga pala akong absent. Tapos yung 2 araw pa na weekend. Naisip ko na pinapalitan yung tiles sa banyo. Kaso kako, bakit pink pa rin ang pinalit? Bakit hindi asul o dilaw na kakulay ng logo ng kumpanya? Pagbalik ko sa desk, ay sinabi ko agad sa kalapit mesa ko yon. Sabi ko, pinalitan pala yung tiles ng banyo. Pero bakit hindi iniba yung kulay? Parang nalito pa yung katabi ko at pinaulit yung sinabi ko. Di inulit ko naman. Kaso nginitian lang niya ako. Sabay sabi na pink and white naman talaga yung kulay ng tiles sa banyo. Kahit noon pa. Baka raw dahil lang sa warm light kaya nagkamali ako ng tingin. Yung ilaw lang daw kasi ang pinalitan dahil napundi na. Pero papalitan daw uli yun ng cool light para mas maliwanag. Hinayaan ko na lang. Sa isip ko ay baka gawa nga lang ng ilaw. Sumunod na araw, pink at white pa rin yung tiles. Warm light pa rin ang ilaw. So hinayaan ko lang. Hanggang sa dumaan ng ilang araw pa at pinalitan na nga yung bumbilya sa banyo. Sakto pagkapalit ng ilaw sa banyo, bumalik yung 2 shade ng pink na natatandaan kong kulay ng tiles. Sinabi ko uli yun sa kalapit mesa ko. Kako, pink at dark pink na yung kulay ng tiles. Tinawanan lang niya ako. Sabay sabi na ganoon naman daw talaga ang kulay ng tiles sa banyo. Natawa na lang ako. Tapos inulit ko yung sinabi niya noon na ang sabi niya ay pink at white ang kulay ng tiles. Nagkamot siya ng ulo. Tapos yung itsura niya parang nalito. Wala raw siyang sinabing ganoon. Baka akala ko lang na pink at white yung tiles dahil nga sa ilaw. Noong mga sandaling yon, talagang gusto ko nang manapak. Para kasing pinagtitripan ako ng katrabaho ko. Biglang binawi yung sinabi niya tungkol sa kulay ng tiles. Pero naisip ko rin na baka nga dahil sa kulay ng ilaw kaya nag-iiba ang tingin ko sa tiles. Paano naman yung pag-iiba ng sinabi ng katrabaho ko? Dahil doon ay nag-experiment ako. Pinalitan ko ng warm light yung ilaw sa banyo para malaman kung nag-iiba ang kulay ng tiles kapag nag-iiba ang ilaw. Sir Neb, hindi. 2 shade pa rin ng pink ang kulay ng tiles. Kahit pa anong klase ng ilaw yon. Kaya nagtataka talaga ako kung ano yung nakita kong pink at white tiles sa banyo sa loob ng ilang araw. Gumuho talaga yon sa isipan ko. At nag-research pa ako hanggang sa malaman ko ang tungkol sa glitch in the matrix. Noon lang ako naliwanagan.
Naisip ko na malinaw na kaso noon ang nangyari sa akin. Nangyari ito noong nakituloy ako sa bahay ng pinsan ko sa Cavite. Nag-aayos kasi ako noon ng mga papeles ko papuntang Kuwait. Mula pa ako sa Quezon Province. Tapos ang laking hassle naman kung paluwas-luwas ako ng Maynila every time na may kailangan akong lakarin sa agency. Yung pinsan kong si Kengkeng ang alam kong may malapit na bahay sa Maynila. Dahil Cavite nga lang siya. Kaya sa kanya ako nakiusap kung pwedeng makituloy muna sa kanila. Pumayag naman siya. Tropa kami noon eh. Nag-sideline na lang ako sa panggagrab noon para na rin may panggastos ako sa paglalakad ng papel at may ambag sa gastusin kina Kengkeng. Nakabili kasi ako ng second hand na bike na magagamit sa pagdi-deliver. May nangyaring hindi maipaliwanag sa akin noong naroon ako sa Cavite. Siguro mga 1 linggo na rin akong naroon. Hindi pa ako nag-grab noon. Naghahanap pa lang ako ng racket. Lagi ba naman akong may nakikitang lalaki na may dalang plastic labo na may parol? Nagtaka na ako kasi hindi ko makakalimutan na buwan yun ng Mayo. Anong gagawin mo sa parol sa kalagitnaan ng taon? Naisip ko na lang na baka sira ulo yung lalaki kasi hindi naman nagpapalit ng damit. Nakasuot siya ng asul na polo shirt, short na maong, tapos lumang rubber shoes. Sa kamay niya ay may plastic labo na ayun nga, may lamang parol. Fast forward, nakahanap na ako ng trabaho. Tinulungan ako ng kapitbahay nila Kengkeng na makapasok sa Grab kahit na bike lang ang gamit ko. Tamang-tama pa kasi driver din naman ang ina-applyan kong trabaho sa Kuwait. Yun na nga, nagsimula na akong magtrabaho. Laking gulat ko na kahit saang parte ng dasma ako mag-deliver ng order ay nakikita ko yung lalaking may dalang parol. Kinabahan ako sa kanya kasi araw-araw ko pa rin nakikita kahit saan. Noong una ay doon ko lang siya nakikita sa malapit kina Kengkeng sa paliparan. Tapos biglang nasa dasma na siya at kung saan-saan pang lugar kung saan ako nagde-deliver. At lagi pa rin siyang may dalang parol at hindi nagpapalit ng damit. Sa sobrang pagtataka ko ay kinuwento ko yun sa isang kapwa Grab rider. Sabi ko, namamaligno yata ako kasi nga parang sinusundan ako noong lalaki. Naisip ko pa na baka sign siya tungkol sa apply ko sa Kuwait. Hindi na talaga ako mapalagay noon kung ano-anong negative ang nasa isip ko. Tapos ng sumunod na araw, pagkatapos kong ikwento yun sa iba, ay hindi ko na nakita yung lalaki. First time magmula noong makita ko siya, ay biglang absent si parolman. Nung sumunod na araw, ay wala uli siya. Para na akong ewan, kasi noong lagi ko siyang nakikita ay wini-wish ko na sana hindi ko siya makita. Tapos noong hindi ko na nga nakikita, ay hinahanap ko naman. Hanggang sa hindi ko na nga nakita ng tuluyan si parolman. Natigil ang pagpapakita niya sa akin magmula nang ikwento ko ang tungkol sa kanya. Naayos naman ang pag-a-abroad ko at natapos ang kontrata ko sa Kuwait nang wala namang negative na nangyari sa akin. Ito ang talagang nakakapagtaka sa kwento ko, Sir Neb. Siguro mga nasa 4 na buwan na ako sa Kuwait nun. Nagpapahinga lang ako nun kasi katatapos ko lang mag-grocery. May nakita ba naman akong lalaki na dumaan sa harap ko? Hindi siya Pinoy, pero ang talagang nagpatigil sa akin ay yung hawak-hawak niya na plastic labo. Sa loob nun ay may parol. Kagayang-kagaya nung nakikita ko na bit-bit ni parolman. Talagang hindi ako nakagalaw nun. Tinitigan ko lang siya hanggang sa makalayo siya sa akin. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano bang koneksyon sa buhay ko ng parol na nasa loob ng plastic labo. Isang araw yon na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Yung nagising ako na parang bumalik ang oras. Kakaresign ko lang noon sa toxic na trabaho dahil sa toxic na boss
na tiniis ko ng 3 taon. Tanga ako sa part na yon, alam ko. Pero anong magagawa ko? Ang hirap humanap ng trabaho. Pero past is past. Mabalik tayo sa kwento. Sir Neb, mahilig akong magbasa. Pampatulog ko yan at lagi ko talagang nakakatulugan. Yung mga libro ko nga nagkayupi-yupi at napunit pa yung ibang page dahil naiipit ko kapag nakakatulog na ako. Kaya una kong ginagawa sa umaga pagkagising ay ayusin ang librong binasa ko sa gabi at ipatong sa side table. Doon lang siya hanggang sa matapos ko sa mga susunod na gabi. Kapag tapos ko ng basahin ay ilalagay ko na sa bookshelf tapos kuha uli ng panibagong libro. Ganoon ang sistema ko araw-araw kahit noong nagtatrabaho pa ako sa toxic na kumpanya. Nung mag-resign na nga ako ay nagkaroon ako ng mas maraming oras para magbasa. Pero ganoon pa rin, nakakatulugan ko yun at naiipit ang libro kapag knockout na ako. Isang araw nagising ako ng 9:26 ng umaga. Alam ko yung oras kasi syempre tayong mga millennials ay cellphone agad ang hanap pagkagising. 9:26. Tinabi ko yung cellphone ko at kinuha ang libro. Hinanap ko yung part kung saan ko natapos noong nakatulog na ako. Tapos nilagyan ko ng bookmark at nilagay na nga sa side table. Nag-cellphone uli ako. May nakita pa akong post ng kaibigan ko na naghaha-react ako at nag-comment pa ng sticker na tumatawa. Maya-maya pa, inantok uli ako. Binaba ko yung cellphone sa side table. Katabi niya yung libro. Hindi ko na na-check yung oras noon, pero tanda ko na 9:26 ako nagising. So natulog uli ako. Nagising ako sa boses ng mama ko. Ang lakas kasi ng tawa niya, kaya naalimpungatan ako. Tapos hindi na ako makabalik sa tulog kasi tawanan sila ng tawanan ng kausap niya sa labas. Yung bintana ko nakaharap pa sa gate, kaya dinig ko talaga yung boses nila. Inabot ko yung cellphone ko para tignan ang oras. At doon ako nagulat. 8:09 ng umaga. Napabalikwas ako at tinitiga ng oras. Talagang 8:09 ang nakalagay sa phone ko. Tapos yung wall clock ko, nasa 8:09 din halos ang oras. Paano nangyari yun? Nagising ako 9:26. Tapos nang matulog ako, bumalik sa 8:09. Malala pa ay same day lang. Naisip ko na baka nanaginip lang ako. Pero paano? Yung libro na binabasa ko bago ako makatulog ay nakapatong na sa side table. Ano yun? Inayos ko habang nananaginip ako. Tapos nilagyan ko pa ng bookmark. Sobrang weird. Nagtaasan yung mga balahibo ko nun. Tapos naalala ko yung post ng kaibigan ko. Nag-react at comment ako, kaya chinek ko yun. Wala yung post ng kaibigan ko nung tignan ko sa wall niya. Gulong-gulo ako noon, pero inisip ko na baka nga nanaginip lang talaga ako. Na baka nakalimutan ko lang, pero bago ako natulog noong gabi ay baka nilagyan ko nga ng bookmark yung libro. Baka ganito, baka ganyan. Bumangon na lang ako at kinuwento kay mama yung nangyari. Sabi niya baka nanaginip nga lang ako. Kaso eto na. Bandang tanghali, nagsiselfone ako. May notification na lumabas. Yung kaibigan ko, naghaha sa comment ko. Nung i-check ko kung anong comment yun, nanlamig ako. Kasi yung tumatawang sticker ko pala ang nireact niya. Lumabas na yung post niya kung saan ako nag-react at kinumentan ko pa. Nung bilangin ko yung oras kung kailan siya nag-post, ay nalaman ko na 9:00 ng umaga niya yun pinost. Ibig sabihin, wala pa nga yun ang tinignan ko nang magising ako ng 8:09. Makikita ko nga lang yun kung 9:26 ako nagising. Nanlamig talaga ako noon. Parang nanlaki yung ulo ko. Kinabahan ako na hindi ko maipaliwanag. Paano nangyari yun? Nabalik ako sa nakaraan ng isang oras. Hanggang ngayon, Sir Neb, isa yun sa pinaka-weirdong nangyari sa buhay ko na hanggang ngayon din ay hindi ko maipaliwanag.
Magandang gabi po, Sir Neb. Ako pala si Jumal. Ito pong kwentong pinadala ko ay nangyari noong nasa 11 o 12 years old ako. Kasama ko noon ang Kuya Jonel ko. Hindi po ito kwentong kababalaghan. Sa channel niyo po na Pinoy Creepypasta ko nalaman na glitch in the Matrix ang tawag sa naranasan ko. Sana po ay mapansin niyo. Gawain ng pamilya namin na magsimba tuwing linggo. Lahat dapat kasama dahil magtatampo ang super religious na nanay ko. Ang dahilan niya, isang beses lang naman daw kada linggo ang hinihiling niya. Kaya pagbigyan na lang namin. Kapag umuwi kami galing simbahan, may isang bakanteng lote sa village na dinadaanan namin na lagi naming hinihintuan. Nagpapahinga kami madalas doon nila nanay at tatay. Picnic din minsan. May mga pamilya rin na ganoon ang ginagawa. Kaya nga hindi nakakahiya na tumambay sa madamong bakanteng lote. Tsaka halos nang tumatambay doon, mga kapitbahay lang din namin. Kaya nakakalaro pa ang iba. Dahil excited kaming makipaglaro ni Kuya Jonel sa mga bata doon sa bakanteng lote, ay nagpaalam kami kila nanay at tatay na mauuna na. Pumayag naman sila, kaya dali-dali kaming tumakbo. Noong nasa tapat na kami ng bakanteng lote, napahinto yung kuya ko. Tumingala na parang may tinatanaw na bagay na napakataas. Dahil na curious ako, gumaya rin ako. Natanaw ko yung asul na langit. Pero si Kuya Jonel, iba pala ang nakita noong time na yon. Naglalakad na kami pauwi dahil sinabi niyang hindi na muna kami makikipaglaro. Tinanong ko kung bakit. Ang dami pa namang batang naglalaro, sabi ko. Kunot noo lang ang sinagot noon ni Kuya. Wala na raw yung bakanteng lote. Malaking asul na bahay na raw ang nakatirik. Tinawanan ko noon si Kuya dahil iniisip ko na baka nagbibiro lang siya at tinatamad lang na maglaro. O di kaya naman ay nadudumi lang kaya atat na umuwi. Pero yung asul na bahay na sinasabi niya, makikita ko rin sa sumunod na linggo ng pagsimba namin. Sa pagkakataong yun ay si Kuya naman ang nagsabi na wala namang bahay sa bakanteng lote. Mga batang naglalaro lang daw ang nandoon. Mga batang kasama ng kanilang mga magulang. Noong sinabi yon ni Kuya, ako naman yung napakunot ng noo. Maraming taon pa ang lilipas. Paulit-ulit kaming daraan doon sa bakanteng lote. Hindi na uli namin makikita yung malaking asul na bahay. Magkakaroon kami ng kanya-kanyang pamilya ni Kuya. Humiwalay na kami sa mga magulang at nasa ibang lugar na. Nasa US na si Kuya. Naiwan naman ako dito sa Pinas. Kaya naman nang mamatay si nanay, ay ako ang nag-asikaso ng libing niya. Hindi kasi makakauwi si Kuya dahil kasalukuyang lockdown sa Pinas nun dahil sa COVID. Muli kong nadaanan yung bakanteng lote at talagang nanlaki ang mata ko at nagtayuan yung mga balahibo ko. Yung malaking asul na bahay kasi ay nakatirik na talaga doon sa bakanteng lote. Alam kong totoo na yun at hindi na lang malikmata dahil may lumabas na mag-asawa. Nung minsan na nakausap ko si Kuya, kinuwento ko sa kanya yung tungkol sa asul na bahay. Pero ang sabi naman ni Kuya, wala siyang naaalalang ganun. Kinuwento ko uli sa kanya yung nangyari noong mga bata pa kami. Pero kahit anong kulit ko sa kanya, wala raw siyang maalalang ganun. Lalo akong kinilabutan. Posible kayang binura ang alaala ni Kuya na may kinalaman sa malaking asul na bahay? Nagtataka lang ako. Kasi bakit yung alaala ko sa asul na bahay ay hindi nagawang burahin? Hanggang ngayon kasi ay tandang-tanda ko pa rin yung nangyari. Hindi ko alam kung masasabing glitch in the Matrix ito. Pero sana po ay maisalin nyo pa rin sa compilation nyo. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Stormy. Isa itong personal na karanasan ko sa dati kong jowa na tawagin na lang nating Excel. College ako nang maging kami ni Excel. Umuupa ako sa isang condo unit noon kasama ang 3 ko pang kaibigan. Hati-hati kami sa renta at bills. Minsan ay pumupunta roon si Excel
para bumisita at makitulog. Lalo na kapag napagsasarahan siya ng gate ng boarding house na tinutuluyan niya. Noong college ay naging staple food namin ang iba't ibang klase ng instant food. Delata, processed meat, noodles, mga ganyan. Madalas naming ulam noon ay corned beef tsaka tuna. Sa amin kasing apat na magkakasama sa kondo ay walang magaling magluto. Nakakakain lang kami ng matinong pagkain kapag nasa labas kami. Napansin ko noon na tuwing magluluto ako ng pansit canton ay dumarating o tumatawag si Excel. Ako pa naman yung tipo ng tao na wala sa oras ang pagkain. Talagang kakain lang ako kapag nagutom ako o kapag gusto ko lang. Kunwari kumain ako ng lunch ng 12 PM. Bandang 12:30 PM ay kakain uli ako kapag gusto ko na. Minsan naman halos isang buong araw akong hindi kumakain. Wala lang. Ewan ko rin kung bakit ganoon ang mealtime ko. Hanggang sa isang araw nga, napansin ko nang basta pansit canton ang kinakain ko, nagpaparamdam si Excel. Ang weird kasi kahit 2 AM, basta nagluto ako ng pansit canton, biglang tatawag si Excel. Pero kapag ibang pagkain naman, hindi siya tumatawag o nagpupunta sa kondo. Katagalan, kapag gusto ko siyang makita o makausap, nagluluto lang ako ng pansit canton. Tapos maya-maya, tumatawag na siya o kaya dumarating na. Nakakatawa lang. Hindi ko alam kung anong meron sa pansit canton at kung bakit parang nasa-sense niya yun. Sa sobrang aliw ko sa ganoong sistema, ay kinuwento ko yun sa mga kasama ko sa kondo. Sabi ko ay may magic trick ako na kayang gawin. Tapos ayun nga, nagluto ako ng pansit canton at hinintay na dumating si Excel o kaya ay tumawag. Kaso nung time na yun ay walang nangyari. Yun pala ay nahulog siya sa hagdan. Exact moment na nagluluto ako ng pansit canton ay nadulas siya sa hagdan at na-sprain sa paa. Hindi ko alam kung may kaugnayan ba roon ng pansit canton o ano. Pero hindi ko na lang yun binanggit sa kanya kasi may konting guilt ako. Tapos isang araw, biniro ako ng kasama ko sa kondo na magluto ng pansit canton para dumating si Excel. Hindi naman sila naniniwala roon. Binibiro lang nila ako. Pero ayun nga at nagluto ako. Hindi ulit dumating si Excel. Kinabahan ako na baka na-aksidente siya uli. Pero buti naman at natutulog lang pala siya noon. Pero magmula noon ay hindi na nga umuubra yung pansit canton method ko para mapapunta o mapatawag sa akin si Excel. Unti-unti rin na naging malamig ang relasyon namin hanggang sa parang na-ghost na lang niya ako. Feeling ko nga dapat hindi ko sinabi sa mga kasama ko yung tungkol sa pansit canton kasi parang na-jinx kami. Ewan ko rin. Hindi ko alam kung nagkataon lang ang lahat o naayos bigla nung sinubukan kong ipaalam sa iba yung nangyayaring kababalaghan. Hi po sa lahat. Tawagin niyo po akong Aison. Ang story ko ngayon ay isang glitch in the Matrix. Pagpasensyahan niyo na kung hindi ako magaling magkwento. Ito nga po pala ang nangyari sa akin. Noong bata pa ako, ay may alaala ako na hanggang ngayon ay napakalinaw pa rin sa isipan ko. Pero bago ang lahat, pinanganak nga pala ako taong 1997. 28 years old na ako ngayon. Balik tayo sa kwento. Relevant po ang edad ko sa story. Ayun nga po, meron akong alaala na kung saan nakasakay kaming pamilya sa isang asul na bangkang pangisda. Ang natatandaan kong kasama ko roon ay ako, ang parents ko, lolo at lola ko sa side ni mama, isang ate ko, tsaka isa kong tito. Yung bangka ay may pangalan na Roselaren. Mga first syllable yon ng pangalan nila mama at tatlo niyang kapatid. Si mama yung Se dahil Severina ang pangalan niya at siya yung pangalawa sa magkakapatid. Doon sa memory ko na yon, nagpunta kami sa isang isla na maraming tao. Tapos may pinuntahan kaming bahay. Kamag-anak din namin ang naroon sa bahay.
Tapos nagyaya sila na mangunguha ng tuyom o sea urchin. Sumakay uli kami sa bangka. May kasama na kaming 2 iba pa. Malaki talaga yung bangka na yun. Tapos may bubong pa nga. Kaya kasya ang maraming tao. Hindi naman malalim yung part ng dagat na pinuntahan namin noong sumakay uli kami ng bangka. Kasi sina mama at ate ay nakakapagpabalik-balik pa sa batuhan at sa bangka. Nakakuha naman ng tuyom sina papa. Tapos hindi ko na alam kasi putol na roon yung alaala ko. Minsan sumagi sa isipan ko yung memory na yon habang nanonood kami ng TV nila mama. Teenager na ako nun. Tinanong ko siya. Sabi ko bakit hindi na kami bumalik sa dagat. Sabi niya bakit daw. Sabi ko gusto ko uli manguha ng tuyom. Magpapaturo ako kay papa kasi siya yung alam kong nangunguha noon. Tsaka yung isang kamag-anak ni mama na taga-isla. Sabi ko pa hindi pa ako nakakatikim ng tuyom. Nagkatinginan sila mama at papa. Tapos pina-elaborate pa sa akin ang sinasabi ko. E di kinuwento ko sa kanila yung buong memory ko na sumakay kami ng asul na bangka. Pumunta ng isla at nanguha sila ng tuyom. Gulat na gulat sila. Pati nga si ate. By the way pala, yung ate ko ay 12 years ang gap namin. Tapos kaya pala sila nagulat sa sinabi ko. Eh dahil hindi naman daw ako kasama roon sa sinasabi kong nanguha sila ng tuyom. Hindi pa raw ako pinapanganak noon. Dahil si ate pa lang ang anak nila mama at papa. 5 kaming magkakapatid at ako ang pang-4. Yung time daw na sinasabi ko ay buntis pa lang si mama sa pangalawa naming kapatid. Pero hindi niya alam nung time na yon. Yun daw asul na bangka na sinasabi ko ay hindi ko rin inabot dahil nasira yon sa bagyong Rosing noong 1995. 2 taon bago ako pinanganak noong 1997. Hindi namin alam kung bakit alam ko yung gala nilang yon sa dagat. Hindi ko rin nga maipaliwanag kasi sobrang linaw noon sa alaala ko. Kahit hanggang ngayon. Kaya kong i-describe yung suot nilang damit at itsura nila. Tapos noong malaman ko nga na hindi pa pala ako pinapanganak nang mangyari yun, ay na-realize ko na sobrang bata pa nga roon ni ate. Imposible nga na kasama ako roon dahil ang nakagisnan ko ng itsura ni ate ay noong dalagita na siya. Naisip pa noon nila lolo na baka reincarnation ako ng mga kaanak nila na namatay na. Kaya alam ko yun. Kaso lahat naman ng sumakay sa bangka na yun noon ay buhay pa hanggang ngayon. Wala rin silang pictures ng gala na yun at hindi rin nila na ikukwento sa akin kasi pangkaraniwang gawain lang daw kina mama noon ang magpunta sa dagat. Hindi espesyal ang part na yun sa alaala ko. Wala talagang paliwanag, Sir Neb. Kaya ngayon ay naiisip kong baka glitch in the Matrix ang nangyari sa akin nun. Meron akong story na hindi naman nakakatakot pero nakakamangha talaga. Nung makita ko yun, kinilabutan din naman ako. Pero saglit lang kasi na-realize ko na baka nga nasa isang simulation tayo at may mga pagkakataon na nag-glitch ang system. Kumakain ako noon sa 7-Eleven. Ako lang mag-isa kasi 1:00 yun ng madaling araw. Ginutom ako kaya lumabas ako ng ako lang mag-isa. Maglolomi lang sana ako. Pero nairita ako doon sa 2 magjowa na kumakain kasi ang harot nung babae. Describe ko lang yung itsura nila. Yung babae nakasuot ng pulang hoodie na maluwang. Parang sa boyfriend niya siguro yun. Tapos naka-shorts na napakaiksi. Nakatsinelas siya na kulay dilaw. Tapos yung lalaki naman nakasuot ng itim na cap na may logo ni Alan Walker. Pabaliktad yung suot niya kaya kita ko yung logo kahit nakatalikod sa akin. Tapos itim na hoodie, puting jersey shorts at itim na slides. Nakakairita kasi yung paghaharutan nila. May halungang papansin. Wala nang ginawa yung babae kundi tumawa ng tumawa. Tapos yung lalaki naman panay sundot sa tagiliran ng babae. Kaya todo kisay yung ate mo. Umalis na lang ako at dumiretso sa 7-Eleven. May upuan at mesa sa labas ng 7-Eleven. At hulaan nyo kung sino ang nakaupo roon. May magjowa na naghaharutan na naman.
nakatulad nung nasa may lumihan ng suot. Kung hindi ko lang alam na busy sa paghaharutan yung magjowa sa lumihan, iisipin ko na sila rin yung nasa labas ng 7-Eleven. Natawa na lang ako kasi pareho silang naghaharutan tapos pareho pa ng suot. Eto ngayon, nakabili na ako ng busog meal at juice. Doon ako sa mesa sa likod ng store kakain kasi naroon pa rin sa labas yung magjowa na naghaharutan. Pagpunta ko sa bandang likod ng store, natigilan ako. May magjowa na naghaharutan uli roon. Nakapareho ng suot noong nasa lumihan at sa labas. Hindi na ako natawa noon. Nagtaka na ako. Luminga-linga ako sa paligid kasi baka may hidden camera tapos may abnoy na nampaprank ng mga inosente. Wala akong nakita. Umupo na lang ako sa kabilang dulo na halos 1 metro lang ang layo sa mga naghaharutan. Sir Neb, hindi ko alam kung tatawa ako o ano. Kasi tawa rin ng tawa yung babae habang sinusundot siya sa tagiliran ng jowa niya. Para talaga akong pinagtitripan. Kaya palinga-linga ako. Naghahanap pa rin ng kamera. Natapos na lang ako at lahat sa pagkain pero hindi natapos sa harutan yung magjowa. Nagmamadali na lang ako na lumabas at nasa labas pa rin yung second pair na naghaharutan. Pagdaan ko sa lumihan, naroon pa rin yung unang magjowa. Kumbinsido ako noon na may gag show na nampaprank sa akin. Kaya hinihintay ko na may lalapit sa akin at sisigaw ng it's a prank. Kaso hanggang sa makauwi ako sa bahay ay walang ganun. Naghanap din ako sa internet kung may siraulong vlogger na mag-a-upload ng magjowang naghaharutan prank. Pero wala talaga. Kaya eto ako ngayon. Iniisip na glitch sa simulation ang nakita ko. Kasi hanip naman. 3 naghaharutang magjowa na iisa ang suot. Ang weird na nakakatawa. At isang detalye pa ang nagpa-weirdo doon. Lagi silang nakatalikod sa akin. Hindi ko nakikita ang mukha nila. Gaano man sila kaharot. Kaya napapaisip talaga ako. Para bang nilagay lang sila doon at wala silang ibang ginagawa kundi yung magharutan lang. Pero ang nakakatakot, para bang wala naman silang buhay o baka wala silang sariling pag-iisip. Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Jackie. Solid fan niyo po ako, Sir Neb. UHS days pa lang ay kilala ko na kayo. Alam ko pong hindi niyo ako kilala, pero okay lang. Silent reader naman po ako sa group. Ngayon naman ay silent listener ako ng inyong channel. Pero dahil may nangyaring medyo kakaiba sa akin, ay naisip kong baka pwede akong mag-share sa inyo. Ito po yung weird experience ko. Grab lang ang means of transportation ko kadalasan. Minsan ay nag-MRT din ako. Pero sobrang bihira lang. Dahil lagi akong late sa pagpasok. Kaya nagmamadali ako. Tapos kapag pauwi naman, wala na akong energy na maglakad at pumila pa. Kaya sa Grab lang din ang bagsak ko. Ilang buwan na rin ang nakakaraan nang may mangyaring hindi ko maipaliwanag. Gabi yon. Nagbubook ako ng Grab para magpahatid sa trabaho. Pag open ko ng app, pinindot ko yung book a ride. May tumanggap agad tapos natuwa ako kasi ang nakalagay, driver 7 minutes away. Nasa malapit lang si Kuya Grab. Kaya nagready na ako ng sarili kong hairnet. Pero habang hinihintay ko, napansin ko na hindi umaabante yung cooldown. 7 minutes lang. Parang naka-freeze sa oras. Nag-scroll ako, nag-refresh, nag-restart ng app. Ganoon pa rin. 7 minutes. Medyo nagpanik na ako. Baka lag yung app ko. Gusto ko sana na i-uninstall. Pero nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag in-uninstall ko. Baka ma-cancel yung ride. Pagtingin ko sa oras sa phone, 15 minutes na ang nakakaraan mula nang mag-book ako. Malilate na ako ng sobra. Tapos biglang lumabas sa screen, "Your driver has arrived." Sakto, may nakita akong Grab na papalapit. Tapos siya na nga yung rider.
Lumapit na ako at sinabi ko na nagkaroon yata ng problema yung app ko. Ano kayang magandang gawin? Kasi hindi umalis sa 7 minutes yung countdown hanggang sa dumating lang siya. Sabi lang sa akin ng rider, uninstall ko lang tapos install uli. So sumakay na ako. Tapos sabi ko sa office ko na lang gagawin yung suggestion niya. Fast forward, nasa office na ako. Tapos naisip ko magpa-grab ng lunch para matesting kung maayos yung grab ko kapag install ko. Long story short, gumana. Maayos yung countdown. Malalaman ko na lang kung okay ba talaga siya kapag nag-book uli ako sa umaga pag uwi ko. Pag uwi ko nga, ganoon na naman siya. Your driver is 7 minutes away. Tapos hindi na alis sa 7 hanggang sa dumating na nga yung rider. Hinayaan ko na lang na ganoon yung app ko kasi gumagana naman. Dumarating naman yung rider. Yun nga lang ay lagi siyang 7 minutes away. Kahit na kadalasan ay halos wala pang 1 minute kung dumating yung rider. Mga 2 weeks yata na ganoon ang app ko hanggang sa bumili ako ng bagong phone. Naisip ko na gumawa ng bagong grab doon tapos naglagay rin ako ng angkas. At doon na talaga ako na-weirduhan ng bongga dahil kahit bagong account at ibang app naman ang ginamit ko ay 7 minutes away pa rin lagi ang driver at naka-freeze doon ang countdown. Kinilabutan na talaga ako ng husto dahil hindi ko na maipaliwanag ang nangyayari. Bagong phone, bagong account at ibang app pero ganun pa rin. Sa huli dinilit ko na lang yung 2 app tapos nagtiyaga ako na kumuha ng hulugang motor at nagmomotor na lang ako papasok at pauwi. Okay na rin. At least ready na ako palagi. Pero misteryo pa rin sa akin kung anong nangyari sa mga ride-hailing app ko. Hello po Pinoy Creepypasta. Magsishare lang po ako ng kakaibang karanasan. Billy po ang pangalan ko. Nakatira sa Cavite. Nangyari po itong experience namin nung minsang magbiyahe kami ng girlfriend kong si Ellie papuntang Tagaytay. Umaambon na noon nang umalis kami ng Bacoor. Ayoko sanang mag-drive papuntang Tagaytay pero mapilit si Ellie. Nagkikrave daw kasi ng bulalo. Nabiniro kong may malapit naman na bulaluhan at doon na lang kami dahil umuulan. Sabi pa ni Ellie, hindi naman bulalo talaga ang dahilan kung bakit pupunta kami ng Tagaytay. Yung ambience daw. Gusto niya raw makita yung Taal, tsaka banding na rin daw namin. At dahil mapagmahal akong boyfriend, tinuloy nga namin yung road trip kahit na umaambon. Mananalangin na lang daw siya na wag tumuloy ang ulan. Pero sa kasamaang palad ay natuloy pa rin ang ulan. Malakas ang ulan nun at nanlalabo na yung windshield dahil sa lakas ng hangin at ulan. Kaya naman sinabi ko kay Ellie na maghahanap na muna kami ng mapagpaparkingan para iwas sa disgrasya. Nung makahanap ng mapaparkan ay sinabi ko sa kanya na huwag malungkot dahil matutuloy naman kami sa pagkain ng bulalo kapag humina na yung ulan. Sinabi ko sa kanyang matulog muna siya at gigisingin ko na lang kapag nandun na kami. Pero imbis na matulog ay pumindot na lang muna kami sa kanya-kanyang cellphone habang nagsa-sound trip sa loob ng sasakyan. Nasa ganoong sitwasyon kami nung biglang nagsisigaw si Ellie. Tinatapik ko siya at sinampal-sampal pero patuloy pa rin siya sa pagsigaw habang sumusuntok sa loob ng sasakyan kahit walang tinatamaan. Sinubukan niyang buksan yung sasakyan pero nakalak kaya hindi niya magawang makalabas. Sumisigaw siya, lengguwahe na hindi ko maintindihan. Natatakot na ako noon sa nangyayari kay Ellie pero tinatagan ko ang loob ko. Niyakap ko siya at nang magdikit ang katawan naming dalawa ay unti-unti siyang kumalma. Napatanong siya sa akin kung bakit yakap ko siya. Binalik ko sa kanya yung tanong, ano bang nangyari? Habang inaayos ni Ellie ang sarili niya, nagsimula siyang magkwento. Nakita raw niya na unti-unting nagbabago ang paligid kung saan nakapark yung sasakyan namin. Naging mapuno raw bigla at liblib. Tapos yung daan ay parang dead end na.
Hindi raw siya natakot sa umpisa dahil baka pinaglalaruan lang siya ng sariling mga mata niya. Pero nang tumingin daw siya sa akin, doon na raw binalot ng kilabot ang katawan niya. Unti-unti raw kasing nagbago ang itsura ko. Naging parang Caucasian daw ako. Na mabalahibo ang braso, namumuti ang buhok at galit na galit ang mga mata. May hawak daw akong martilyo at pupukpukin na si Ellie. Kaya naman hinarang niya raw ang pagpukpok ng lalaki. Nagkandabali-bali daw yung buto niya sa pagsangga sa bawat pukpok. At nang mahulog ng lalaki yung martilyo, nagkaroon daw si Ellie ng pagkakataon na tumakas para humingi ng saklolo. Pero noong bubuksan na raw niya yung sasakyan, hindi niya raw magawa. Wala raw kasing door handle. Tinanggal daw nung lalaki. Sabi sa kanya nung lalaki, para raw walang makakatakas. Hindi rin niya naisip na basagin yung bintana. Mabuti na lang daw at niyakap ko siya. Noong pinapatay na raw kasi siya nung lalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpukpok ng martilyo sa muka, nakaramdam daw siya ng init. Pagmulat niya, ganoon na raw uli yung paligid. Napanatag daw siya lalo nang maramdamang yakap-yakap ko siya. Nung tumila yung ulan, natuloy kami sa Tagaytay. Hindi naman nakaapekto sa mood ni Ellie yung nangyari noong araw na yon. Ang sabi niya lang, para raw totoong-totoo na siya yung pinapatay. Hanggang ngayon napagkukwentuhan pa rin namin ni Ellie yung nangyari. Nagtataka kami kung bakit nangyari ang ganun. Masasabi kayang glitch in the matrix yung ganun? At may nangyayaring ganoon sa ibang babae, sa ibang bansa? Siguro reincarnation. Pero parang ang labo, Sir Neb, na reincarnation. Dahil wala naman kaming lahing foreigner ni Ellie. Lalo na ako. Pinoy na Pinoy ang dugo ko. Makikita yon sa ilong kong pango. Sir Neb, tawagin niyo po akong Amboy. Sa glitch in the matrix po yata bagay itong kwento ko. Sana masingit nyo sa mga pinapalabas nyo. Alam kong hindi kasing wild ng ibang story itong isishare ko, pero ito at ipapadala ko pa rin. Sir Neb, mula pagkabata ko ay napaka mahiyain ko talaga. Ito ngang pagsisend ko sa inyo ng experience ay lakas loob ko lang na ginawa dahil alam ko naman na walang basta makakakilala sa akin dito. Tungkol sana sa pagiging shy type ko itong ikukwento ko. Ganito kasi ang nangyari. Sa sobrang pagiging mahiyain ko, kapag bibili ako sa kahit saang tindahan, ay tsumitsyempo muna talaga ako. Tinatimingan ko na walang bumibili. Naghihintay ako na maubos yung tao. Hindi ako sumasabay kasi alam kong hindi ako mapapansin. Dahil sabi nga ng mga kaibigan ko, parang ngiyaw daw ng pusa ang boses ko. Kalalaki kong tao. Hanggang sa napansin ko na kapag walang bumibili sa tindahan, oras na lumapit ako. Kapag nasabi ko na yung kailangan ko ay tsaka darating yung mga tao. Laging ganun, na para bang hinihintay nila na masabi ko muna ang bibilihin ko bago sila lumapit. Kahit gaano katagal o kabilis akong pumili. Hanggat hindi ko nasasabi yung order ko, ay walang ibang dumarating na customer. Para akong pinagbibigyan ng universe na sige na nga, ikaw na muna ang bumili. Kapag kasi may ibang bumili, ay hindi ka na maririnig ng tindera dahil sa hina ng boses mo. Para bang ganun. At hindi lang doon natatapos yung pagtitrip sa akin ng universe. Dahil yung mga sunod na bumili sa akin ay laging 4 o 5 katao. Halimbawa, pumili ako ng tinapay sa bakery na walang customer. Ang tagal kong pumili kasi ang daming choices. Oras na makapamili na ako at sinabi ko na sa tindera na okay na yun or yun lang ang bibilin ko. Tsaka sunod-sunod na darating ang 4 hanggang 5 katao. May catch pa yan. Kapag 4 katao ang bumili, 2 lalaki at 2 babae yan. Tapos kapag 5 katao naman ang bibili, 2 lalaki at 2 babae rin. Tapos yung pang 5 ay either batang nasa 15 years old pababa o kaya naman ay matandang maputi na ang buhok. Laging ganun. Walang palya. Parang joke. Kasi para silang mga NPC. Tapos ako yung main character.
Ang nakakatuwa lang dyan ay nagagamit ko sa maayos yung ganoong ganap sa akin. Katulad na lang noong nagtayo nga ng bakery yung isa kong tiyuhin. Opening day ay walang bumili sa kanya. May bumili naman noong kabubukas pa lang. Siyempre mga kamag-anak at kaibigan. Pero pagkatapos noon ay tumumal na. Bandang pahapon na ay nalulungkot na si Uncle kasi ang dami pa nilang tinapay at pastries. So naisip ko, paano kaya kung bumili ako? Baka may bibili pagkatapos ko. Ginawa ko nga yun, Sir Neb. Walang halong biro. Pagkatapos kong bumili ng isang pirasong pineapple bread, ay may 5 katao agad na sumunod. Hindi agad ako umalis. Hinintay ko lang na makaalis yung 5. Tapos bumili uli ako ng isa pang pineapple bread. Ganun uli. May 4 na bumili. Mga 5 beses akong bumili ng tigi-isang tinapay. At laging may bumibili pagkatapos ko. Tuwang-tuwa si Uncle. Swerte daw ako. Kinabukasan pagbukas ng bakery niya ay buena mano ako. At may sumunod ding 4 na katao pagkatapos ko. Malaki ang benta nila ng araw na yon dahil kumalat na sa buong kalye nila na masasarap ang tinapay nila. Sobrang pasasalamat sa akin ni Uncle. Pinamalita pa niya sa iba naming kamag-anak na swerte ako sa negosyo. Tuloy kapag may mga kamag-anak kami o kaibigan na may bagong business, invited ako lagi kapag opening. Sir Neb, nakatulong din nga sa akin ang mga ganoong klaseng ganap dahil kahit papano ay na-boost ng konti yung confidence ko. Kung glitch in the matrix man yon o swerte lang talaga ako, napakalaking pasasalamat ko dahil nakakatulong ako sa ibang tao. May isang alaala ako noong nagtatrabaho pa ako sa isang hardware na hanggang ngayon hindi ko maintindihan. Malapit lang yung hardware na yon sa bahay namin. Walking distance, kaya kampante akong umuwi kahit anong oras. Maaga naman yun magsara. Mga alas 5 ng hapon ay sarado na. At pinaka-late na lang ay alas 6 kapag may mga dumarating na deliver ng items. Kwento ko lang muna yung ruta na dinaraanan ko pauwi mula sa hardware. Bale, paglabas ko ay papunta sa palengke kapag kumaliwa ako. Tapos sa kanan naman yung pauwi sa amin. So kakanan ako tapos diretso ng siguro humigit kumulang 100 meters. Yung kahabaan na yon ng lalakarin ko ay may madadaanan akong cellphone repair shop, burger stall, barberya, tapos may building na sa ibaba ay parking. Tapos pinauupahan sa gym at opisina ng kung ano-ano. Pagkatapos ng 100 meters na yon ay tatawid ako sa pedestrian. Diretso kanan pa ulit tapos liliko na sa unang kanto. Dire-diretso lang yung kanto na yon. Mga 6 na bahay tapos yung pampito ay doon na kami nakatira. Bale, nangungupahan lang kami roon. 3 palapag yung bahay. Tapos sa second floor kami. May sarili-sarili namang hagdanan. Anim na taon ako doon sa hardware na yon hanggang sa ma-realize ko na kailangan ko ng mas malaking sahod kasi tumatanda na ako. Tapos may boyfriend pa ako na nagpaparamdam na ng kasal. Isang hapon yun. Galing ako sa hardware at pauwi na nang may mapansin ako. Sarado yung cellphone repair shop. Tapos wala yung mga signage. Bakante siya na parang walang nakapwesto. Yung burger stall naman ay under renovation. Walang mga taong nagtatrabaho. Pero obvious sa itsura na ginagawa siya kasi amoy pa yung pintura. Yung barberya lang ang naroon pero medyo iba yung itsura niya. Yung nakasanayan ko kasing nadaraanan ay bukas na bukas tapos may 2 upuan lang na nakaharap sa malaking salamin. Pero yung nakita ko nung time na yon, kabila ang side ay may malaking salamin tapos 4 na ang upuan. May dingding at pinto ang salamin. At ito ang talagang kinagulat ko. Yung building ay mas lumapad. Parang 2 pwesto na yung sakop. Tapos wala na yung gym at microfinance sa taas. Sa halip, hotel na siya. Napatanga ako roon. Nakatingala lang ako ng mga ilang segundo. Tapos parang may tumapik sa likod ko. Paglingon ko wala namang tao.
Paglingon ko uli roon sa building, bumalik na sa dati. Yung nakasanayan ko na parking sa ibaba, gym at microfinance sa taas. Doon ko na talaga nakusot ang mga mata ko. Nilingon ko yung mga dinaanan ko na barberya at iba pa. Bumalik na rin sila sa nakasanayan ko. Ang takot ko talaga nun. Nagtatakbo ako pa uwi. Hindi ako nakapasok kinabukasan kasi nagpatawas ako. Hindi kasi ako nakatulog nung gabi. Gulong-gulo ako sa nakita ko. Sabi naman ng albularyo ay namaligno ako. Naniwala naman ako syempre. Fast forward nga at umalis na ako sa hardware. Nagtrabaho ako sa Laguna kasama yung boyfriend ko. Nabuntis niya ako sa Laguna. Tapos doon na kami nagpakasal. Pero umuwi pa rin kami sa Nueva Ecija. Lumipat na rin ang bahay ang pamilya ko. Nakaloan si tatay sa Pag-ibig, kaya nagkabahay kami. Isang beses pumasyal kami ng asawa ko doon sa dati naming inuupahan para bumisita sa mga kaibigan. Sir Neb, yung building na may parking sa ibaba ay mas lumaki na nga. Tapos hotel na siya. Yung barberya, naging 4 na nga yung upuan. Tapos nawala na yung repair shop at yung burger stall. Ang gulat ko talaga noon. Kinilabutan ako kasi nakita ko pala yung future ng lugar na dinaraanan ko noon. Kahit na saglit lang. Hindi ko malaman kung bakit nangyari yon. At gaya nga ng sinabi ko, hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari yon. Hello po sa inyong lahat. Tawagin niyo po akong Noel. Isa akong kusinero sa maliit na karinderya namin ng asawa ko. Araw-araw maaga kaming nagbubukas. Wala namang kakaiba sa routine ko. Maliban sa isang araw na sabi ng mga anak ko ay glitch in the matrix daw. Ewan ko kung ano yun. Pero inudyukan nila ako na ikwento sa inyong channel ang karanasan ko. Dahil baka raw mapili nyo at maikwento. Gabi noon, nagsasara na kami ng karinderya nang napansin kong kulang kami ng evaporated milk para sa gagawing maha blanca sa umaga. Sabi ko sa misis ko ay mauna na siyang umuwi dahil didiretso ako ng grocery para bumili ng gatas. Hindi naman marami ang bibilhin ko. Sapat lang para sa iluluto kinaumagahan. Mga 2 o 3 lata lang. Pagpasok ko sa grocery store, naglista ako sa isip ko para siguradong hindi ko makakalimutan. Evap, evap, evap. Ilang ulit ko pang sinabi. Pero habang naglalakad ako sa aisles, kung ano-ano ang pinagdadampot ko. Supplies pa rin naman sa karinderya at ilang kailangan sa bahay. Pero ayun nga, wala sa planong pamimili. Para bang automatic lang ang kamay ko. Kumukuha ng kahit ano. Pagdating ko sa counter, nagulat ako sa dami ng pinamili ko. Pero ano pa bang magagawa ko? Nariyan na. Paglabas ko, nakapara agad ako ng taxi at nakasakay. Malapit na ako sa bahay nang maalala ko yung totoo kong pinunta sa grocery. Evap. Napamura na lang ako. Pero alangan namang bumalik pa ako. Naisip ko na lang na mas kontian ang ilulutong maha sa umaga. Bilang kulang nga yung gatas. Pagdating sa bahay, habang binubuksan ko yung gate, may napansin akong isang puting plastic sa may doormat. Hawak ko lahat ng pinamili ko, kaya sigurado akong hindi akin yun. Pagbukas ko, may laman yun na 3 lata ng evap. May kasama pang resibo ng grocery kung saan ako galing. Naisip ko na baka si Mrs. ang bumili, kaya hinayaan ko na lang. Baka ako nagkasalisi kami sa grocery. Kaya pagpasok ko ay tinanong ko agad siya kung siya ba yung bumili noon. Ang kaso ay hindi raw. Ewan ko kung bakit, pero inisip ko na lang na baka ako rin ang bumili at nakalimutan ko lang. Ganon daw minsan pagpagod. Kinabukasan nagamit namin lahat ng evap na nakastock sa tindahan. Isa lang ang natira at yun yung isa sa 3 lata na nakita ko sa may doormat. Kinagabihan ay bumili uli ako. Pero sa pagkakataong yun, ay sinigurado ko ng evap talaga ang bibilhin ko. Bumili ako ng 3. Nahirapan akong makahagilap ng taxi ng gabing yun.
Kaya nag-MRT na lang ako. Punuan kaya nakatayo lang ako. Okay lang, isang plastic lang naman ang bitbit ko. At habang papalapit na yung tren sa next station, parang tumahimik ang utak ko. Tulala ako na para bang may nabura na file sa isip ko. Pagbaba ko ng tren, as in pagtapak ko sa platform, para akong pinitik sa muka. Napakurap-kurap ako bago naglakad palabas ng istasyon. Naglakad na lang ako hanggang sa amin. Pagpasok ko ng bahay, normal lang lahat hanggang sa magtanong si Mrs. kung nasaan daw ang binili ko. At doon ko na na-realize na wala yung bitbit kong plastic ng evap. Kung naiwan ko sa tren o ano, hindi ko na alam. Asar na asar ako kasi nagsayang lang ako ng pamasahe at pagod. Kinabukasan sa karinderya, wala na rin yung kaisa-isang lata ng evap na sigurado kami na naiwan doon. Hinahanap ko sa paligid. Wala. Nung tanungin namin yung anak naming panganay na nakakatulong din namin sa karinderya kung alam niya kung nasaan yung evap, tsaka naungkat yung buong pangyayari na umiikot tungkol sa mga gatas na biglang sumulpot at sa mga biglang nawala. Doon pinagtagni-tagni ng anak kong feeling investigador ang lahat. Baka raw yung nawala kong evap ay yun ding mga nakita ko sa doormat noong isang gabi. Parang nabaliktad daw ang timeline. Yung nabili kong evap sa hinaharap ay nawala ko. Tapos dumating sa nakaraan sa may doormat. Tapos yung huling lata raw na nawawala ay baka nasa nakaraan na naman. Ewan, hindi ko alam kung paano. Hindi ko maipaliwanag. Basta glitch in the matrix daw yon, sabi ng mga anak ko. Naglakbay sa oras yung mga lata ng evap at pabalik-balik lang daw yon. Lumaki po ako sa piling ng abusado at lasinggerong tatay. Ang nanay madalas kong makitang binubugbog ng tatay ko. Dahil bata pa at 9 years old lang, wala akong magawa kundi sabayan ang pag-iyak ng nanay ko. Sa edad kong yon ay may nangyari na talaga namang hindi ko malilimutan. Hindi ko maihahana ito sa mga kwentong horror o kababalaghan sa channel mo, Sir Neb. Pero baka pasok siya sa glitch in the matrix. Ernest nga po pala ang pangalan ko. Kasalukuyang naninirahan dito sa Muntinlupa. Noong 9 na taong gulang ako, namatay ang nanay ko. Bagay na siguradong sigurado akong nangyari dahil may kabaong, mga nakikipaglamay at nagkaroon ng libing. Nakadagdag pa sa kasiguraduhan ko yung nakulong ang walang kwentang tatay ko dahil sa ginawa niyang krimen. Ang petsa ng kamatayan ng nanay ko, tandang-tanda ko pa. October 25, 1995. Nilalagnat na noon si nanay dahil sa dumadalas na pambubugbog ng tatay ko. Ilang araw na rin ako na nag-aalaga kay nanay. Puro siya pasa at black eye nun at hindi na magawang lumabas. Kinagabihan, lasing na namang umuwi si tatay at galit na galit. Naghahanap ng makakain ng tarantado. Wala namang binibigay kay nanay na pambili. Dahil sa gutom ay lalong uminit ang ulo ng tatay ko. Noong una, pinagsasapok lang niya si nanay sa ulo. Umawat ako pero walang kwenta ang lakas ng isang maliit na bata. Kaya isang tulak lang sa akin ni tatay, napaiyak na ako. Nanigas na ako sa takot habang pinagmamasdan ang pambubugbog niya kay nanay. Yung pagsapok-sapok ni tatay, naging mga suntok sa mukha ni nanay. Paulit-ulit yun. Hindi pa nakontento si tatay ay pinagsusuntok pa si nanay sa dibdib at sikmura. Lumalaban ang nanay ko. Pero dahil mahina na siya, wala ring nangyari. Noong mapahiga ang nanay dahil sa mga suntok na natamo niya, kitang-kita ko na umiiyak siya. Inaabot niya ako pero nanigas nga yung katawan ko at hindi ako makalapit. Nung magkalakas ako para abutin ang kamay ni nanay, mabilis naman yung bumagsak. Parang nasa pelikula lang ang eksena. Kitang-kita ko yung mabagal na pagbagsak ng kamay ni nanay. Pagkatapos nun ay yumuko si tatay at nilapitan si nanay. Inangat niya yung ulo ni nanay.
Pero nung mapansin siguro na napatay niya, ay nakaramdam na ng pagkataranta. Kaya tumakbo si tatay palabas ng bahay. Yung kapitbahay naming si Ate Saling ang unang nakaalam sa sinapit ni nanay. Nakita kasi ako ni Ate Saling na umiiyak sa labas ng bahay. Nung lapitan ako, sinabi kong ang tagal matulog ni nanay. Hindi pa ako gumigising. Hinuli ang tatay ko pagkatapos malaman ng mga pulis na namatay nga sa bugbog ang nanay ko. Dahil walang pera, tumagal ng 2 linggo ang libing. Sa 2 linggo na yon ay nalaman ko na namatay si tatay. Sinaksak daw ng kaselda dahil madamot sa sigarilyo. Umiyak ako ng umiyak nung mailibing ang nanay ko. Hindi naman ako naawa sa kamatayan ng tatay ko. Nung gabing umiiyak ako ng umiiyak, ilang oras kong pinanalangin na sana bumalik ang nanay ko. Sana mabuhay siya uli. Pero hindi nangyari. Lumipas ang mga taon. Inalagaan ako ng isang kamag-anak. Nagtatrabaho na ako nito. Isang araw habang naglalakad ako galing sa trabaho ko, may nakasalubong akong babae. Hindi ko alam kung bakit pero parabang pamilyar siya sa akin. Nung nilapitan ko, napako ako sa kinatatayuan ko kasi nakita ko yung nanay ko. Siya yun. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Sabi ko, ako ito. Ako yung anak mo. Sinabi ko yung buong pangalan ko. Sabi ko, malaki na ako. Tinanong ko pa kung paano siyang nabuhay. Tinitigan lang ako ng babae. At sabi niya, hindi niya raw ako nakikilala. Imposible raw na anak niya ako. Dahil wala naman siyang asawa o nobyo. Halos mahimatay ako nung mga oras na yon. Lumakad lang palayo yung babae. Siguro natakot sa akin. Lumiko siya sa isang eskinita. Tapos nung muli akong nagkalakas ng loob na sundan siya, bigla na lang siyang nawala. Hanggang sa pag-uwi ko, wala ako sa sarili. Siguradong sigurado ako na si nanay yun. Kasi pati yung boses niya, parehong pareho. Magmula noon ginawa ko ang lahat para hanapin uli yung babae. Pero hanggang sa mga oras na ito, ay hindi ko na uli siya nakita. Imposibleng kamukha lang siya ng nanay ko. Pero paano ko ba bibigyan ng paliwanag yon? Nakita ko mismo kung paanong nawalan ng buhay ang nanay ko. At naroon din ako nung ilibing siya sa sementeryo. Hello po Sir Neb at sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Ali, 30 years old. Nagtatrabaho bilang call center agent. Itong experience na isishare ko ay nangyari noong fresh graduate pa lang ako at naghahanap ng trabaho. Kayo na po ang bahala kung saan nyo ihahalo na compilation nito. Kakagraduate ko lang noon ng 2 years vocational course. Binubungangaan ako ng nanay ko. 2 buwan na kasi akong graduate pero wala pa ring trabaho. Naikukumpara pa ako sa mga kapitbahay na hindi naman daw nag-college pero sumasahod. Masakit sa puso marinig yon sa sarili mong magulang. Kaya naman sinikap kong maghanap ng trabaho. Pero alam naman natin sa Pilipinas, ang madalas na hinahanap laging may experience. Pero paano nga naman magkaka-experience kung hindi ka naman bibigyan ng pagkakataon? Sa paghahanap ng trabaho, napadpad ako sa Mall of Asia. May isang call center na mass hiring. Binalita lang sa akin ng tropa ko. Malapit naman sa Baclaran kaya hindi na ako nag-atubili na pumunta. Non-voice ang hinahanap nila. Minani ko lang yung written exam. Tapos noong typing exam na, marami kaming sinalang. 10 kaming umupo sa kanya-kanyang computer. Bukas na yung PC. Tumambad agad sa akin yung typing test. Napangiti ako. Basic sa isip-isip ko. Mabilis na kasi akong mag-type dati pa. Mabilis kasi ako at mahilig mang trash talk sa Dota. Sinabi nung nag-interview yung instruction. Sinabi rin niya ang dapat piliing kwento na itatype para malaman ang words per minute namin. Pipiliin ko pa lang yung kwentong sinabi ng nag-i-interview nang biglang bumagal ang galaw ko. Nanlaki yung mga mata ko nung makitang
ang bibilis mag-type ng mga kasabayan ko. Noong ako na ang magta-type, nag-signal na yung HR na tapos na. Pinuntahan ako ng HR. Tinatanong, bakit wala raw akong tinype? E di sinabi kong hindi pa ako nagsisimula. Tinignan niya yung typing test program. Nakita niya siguro na wala pa sa logs yung pangalan ko. Kaya napasabi siya ng, ang weird naman. Tapos sabi niya, 10 minutes daw ang binibigay niya sa mga nag-e-exam para sa typing test. Nakakapagtaka raw na sa 10 minuto na lumipas, wala man lang akong tinype kahit na isang salita. Nakaramdam ako ng kilabot sa sinabi niya. 10 minuto? Ganun kabilis. Parang 3 o 4 na minuto pa lang yung lumilipas noong iset up yung typing test. Mabait naman yung HR na nag-interview, kaya pinatuloy niya ako sa pagtitake ng typing test. Kinakabahan akong nag-type, pero ginawa ko yung best ko. Alam kong ako ang kulelat sa mga kasabayan ko, kasi ang bibilis nga. Noong hinarap kami ng HR, ako lang yung kinongrat sa aming 10. Ligwak lahat. Pwede na raw akong mag-proceed sa initial interview. Lalo lang akong naguluhan sa mga nangyayari, kaya tinanong ko kung anong words per minute nung iba. Sabi ko pa, akala ko ako yung babagsak at yung siyam ang papasa dahil ang bibilis nilang mag-type na parang naka-fast forward. Natawa lang yung HR sa pagkukwento ko. Ako raw kasi yung pinakamabilis sa aming 10. Ngayon iniisip ko, bumilis ba yung oras ng mga sandaling yon nang hindi ko namamalayan o naglag para umayon sa akin? Nakapasa ako sa lahat ng interview after nun. Nagtagal din ako sa call center na yon ng ilang taon. Lumipat lang ako ng kumpanya para sa mas malaking sahod. At yung fast forward na nangyari sa mga tao sa paligid ko ay hindi na uli nangyari. Good day po, Sir Neb. Isa po ako sa mga listeners nyo. Sean na lang ang itawag niya sa akin. 21 years old. Nangyari itong experience na ibabahagi ko nang minsang magbakasyon ako sa lolo at lola ko sa Bicol. Hindi po siya kwentong kababalaghan, kundi isang weird na pangyayari. Panahon noon ng anihan ng mga mais sa farm ng lolo at lola ko sa Bicol. Dahil matatanda na, kailangan nila ng katulong sa pagkuha ng bunga ng mga mais. Namimiss na rin daw nila ako at kung pwede raw ba magbakasyon ako sa kanila. Wala namang pasok sa eskwelahan, kaya nagbakasyon na rin ako. Hinatid lang ako nila tatay kila lolo at lola. Paglipas ng 2 araw ay umuwi na rin siya. Paborito ko yung hapon kapag nagbabakasyon ako sa probinsya. Bukod kasi sa malakas ang hangin, ay gustong gusto kong pinagmamasdan yung mga ibon na nagpupunta sa maisan. Tsaka gusto ko kapag papakagat na yung dilim at unti-unti nang nagiging kulay apoy yung langit. Hindi naman malayo yung agwat ng bahay ng lolo at lola ko doon sa maisan. Kaya kapag mga hapon, doon ako tumitingin kapag hindi busy sa pagpindot sa cellphone. Habang nakatingin sa maisan, napansin kong may kumpol ng mga ibon na lumilipad papalapit sa mga mais. Tinitigan ko. Kinikilala ko kung anong klaseng mga ibon ang lumilipad dahil first time kong makakita ng ganoon karami. Nasa ganoong pag-iisip ako nung biglang nawala yung mga ibon. As in nawala talaga. Para bang lumusot sila sa portal na papunta sa kung saan man. Kahit saang bahagi ng maisan ko tignan, hindi na uli sila nagpakita. Hindi ako kumurap nun kasi baka isipin na baka kumurap lang ako tapos nawala na yung mga ibon sa paningin ko. Titig na titig nga ako kasi unusual sa akin yung ganoon karaming ibon. At para mapatunayan na hindi ako namamalikmata lang, ay tinakbo ko yung bahagi ng bukid kung saan nawala yung mga ibon. Kumuha ako ng bato. Hinagis ko pataas para masalo ko. Nawala yung bato. Hindi bumagsak sa lupa. Para rin siyang nilamon ng kung anumang nasa himpapawid. Nung inulit ko uli yung pagbato, bumagsak na yung ikalawang bato sa lupa. Nakalimang ulit din ako, pero bumabalik na yung bato sa lupa. Bumalik ako sa bahay nila lolo at lola.
Dala-dala ko yung kakaibang kilabot na nasaksihan ko. Nung mga 7:00 na ng gabi, habang naghahapunan kami, pare-pareho kaming nagulat. Kasi sunod-sunod yung kalabog doon sa bahay. Akala ko nga ay may namamaril. Natahimik kami ng ilang minuto bago lumabas si Lolo para tignan kung ano yung nangyari. Paglabas ni Lolo, tinawag niya kami. Pareho kaming napakamot ng ulo nung nakita namin kung ano yung tinuturo ni Lolo. Sir Neb, ang daming ibon. Patay silang lahat at duguan. Tadtad rin ng dugo yung pader. Yung itsura ng senaryo, para bang nagsulputan lang yung mga ibon na yon doon sa pader. Tapos hindi na sila nakapagmaniobra para maiwasan yung pader ng bahay. Kaya sabay-sabay sila na sumalpok doon sa pader. Doon ko naalala yung mga ibon na nawala kanina. Malamang ay sila din yun. Tapos bigla na lang sumulpot doon sa pader. Sinubukan kong ikwento kila Lolo at Lola yung nasaksihan ko kanina. Pero hindi nila maintindihan. Kahit naman ako hindi ko alam kung paano i-explain sa kanila. Naisip ko noon na kung mababa yung lugar kung saan nawala yung mga ibon at unang bato, malamang sinubukan ko ring pasukin kung ano man ang naroon. Kung nangyari yon, baka hindi na ako matagpuan ng kung sino man na maghahanap sa akin. Swerte na lang siguro ako kung bigla na lang akong lumabas doon sa may pader.